Iwanan nyo na ang narcissist kapag ginawa ito. So una, kapag binabago niya yung istorya ng inyong relasyon, and also yung storya ng pang-araw-araw na nangyayari sa buhay ninyo, binabago niya. Ikaw lagi yung masama, ikaw lagi yung may problema, ikaw yung toxic. Ikaw yung ika nga ay nasira na relationship ninyo at hindi siya. And dadating ang point wherein yung memories mo ay pinagdududahan mo na. Kapag ganito na yung nararamdaman mo, iwan mo na yung partner mo na narcissistic. Another one, kapag ikaw ay kanyang ipinahihiya sa public, minumura ka, kaharap yung iyong mga kaibigan o kapitbahay o katrabaho. And pagka kayo umuwi ng bahay, ang datingan nito ay inosente. Parang walang ginawang masama sa'yo. Kapag ganito lagi yung ginagawa, iwan mo na. Another one, kapag ikaw ay minamak, no? Minamak yung iyong mga nararamdaman, kagaya ng halimbawa, ikaw ay nasaktan sa kanyang pagmumura, sa kanyang pagbibintang sa'yo, sa kanyang pag-flirt sa katrabaho niya, cheating, micro-cheating sa phone, panonood ng porn, pagtingin ng mga hubad na babae sa phone, pagtingin ng mga babae sa TikTok, sinasave pa yung mga pictures, mga videos. So, yung pain na nararamdaman mo, all in all, wala siyang pakialam doon. Kung ganun na nangyayari, iwan mo na. Huwag mo nang patagalin. Dahil yun ay patunay na wala siyang empathy sa'yo. Lack of empathy ito. Another one, kapag yung apology ay sinundan ng same behavior, ano ibig sabihin nito? Nag-apologize, no? Humingi ng tawad sa'yo, pero yung ginawa niya dati, ginawa niya uli ngayon. O paulit-ulit niyang ginagawa. Sa madaling salita, no? When every apology is followed by the same bad behaviors. Ganun ang ganun. Ibig sabihin, nagsosorry and then inuulit ulit. Ibig sabihin, walang pagbabago. Iwan niyo na. Kahit na ilang dekada na ang inyong pagsasama, iwalayan mo na. Huwag ka namang hinayang kasi too much sufferings na to. No? Matindi na to. Palayain mo naman ang sarili mo. Another one, kapag yung iyong pamilya o ang iyong mga anak ay ginagamit against you. Halimbawa, yung nanay at tatay mo, yung iyong kapatid, no, ginagamit ng narcissistic partner mo laban sa'yo. O kaya yung mga bata, yung inyong mga anak, no, bine-brainwash niya, ginagamit niya laban sa'yo, iwan mo na. Masyado na itong toxic. No? Kung ito ay naging patterns na. Naging patterns, ibig sabihin, matagal nang ginagawa ito paulit-ulit na. No? Nahuhulaan mo na nga kung ano ang gagawin niya. So kapag ganyan, iwan mo na. Another one, kapag ginamit niya yung mga sikreto mo para kontrolin ka o ipahiya ka. O kaya ipinananakot sa iyo yung sikreto mo. Halimbawa, meron kang sikreto. Halimbawa, ikaw ay naging kabit nung unang panahon. Naging kabit ka ng politiko. O kaya meron kayong sex video noong iyong katrabaho. No? Or what, nung nakaraang panahon. Siyempre, naikwento mo yon nung naging kayo. Gagamitin niya yung mga baho mo o yung mga sikretong mga dark secrets mo against you. Tatakutin ka pa na ipagkakalat ito. No, kapag ganito, may pagkakataon ka na umalis, no, umalis ka. At kung may pagkakataon ka na kunin yung kung may mga videos or kung ano man yan, gawa mo ng paraan na makuha. Mabura kung yan yung mga malalaswang video noong unang panahon na nakip niya o na itago niya. At kung may gagawin siyang masama sa iyo, no, magsumbong ka sa authority. I-report mo, kasuhan mo kung may mga ganitong pangyayari. Kung pananakot, o kaya ay may sasabihin na isisiwalat ka, no, ganon. Hindi na naman ngayon umuubra yung mga ganyan dahil sa ating batas. Masyado ng lantad ang kaalaman ng mga tao.
pagdating sa batas. Marami na nagse-share niyan diyan sa TikTok. Marami na nagse-share sa social media kung anong gagawin. No? So, gawin nyo yun. Another one, kapag ka nag-i-enjoy siya na panoorin ka na ikaw ay nagsasuffer. Halimbawa, wala siyang pakialam at parang pangiti-ngiti pang parang siraulo kapag ka ikaw ay nag-iiyak. Pagka ikaw ay nagdadalamhati o kaya ikaw ay masama ang kalagayan, no? Ikaw ay lungkot na lungkot, nagtatawanan ka, no? O kaya minamak ka. Walang pakialam siya. Sasabihin nag-iinarte ka, sasabihin ay ikaw ay tangahin, sasabihin ikaw ay abnormal, sasabihin ikaw ay mayroong mental disorder, kaya ka nagkakaganyan. Pagka ganyan, matagal mo na naranasan, iwan mo na. Another one, kapag ka ikaw ay kanyang pinarurusahan, kapag ikaw ay nag-grow. Nag-grow ka sa karir mo, nagiging successful ka sa karir mo, o kaya ay ikaw ay umaasenso sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, which is kasama naman siya doon pagka umasenso ka, pero unfortunately, ikaw ay pinapunish. Ito yung point wherein na-promote ka sa trabaho pero nilalait ka. Ito yung point wherein ikaw ay nakapag-invest or nakapagpalago ng kapirahan ninyo o nagpalago ka ng negosyo, sasabihin sa'yo nakachamba ka lang. No? Sasabihin ay malulugi din yan dahil bobo ka. No? Kumbaga ay ikaw ay inayunan laang ng pagkakataon. Pagka ginaganyan ka, ikaw ay umalis na agad. Okay. Another one, pag ikaw ay nag-heal, no, yung ika nga ay ikaw ay naghahanap ng kapayapaan sa sarili mo para ikaw ay hindi malugmok sa iyong kinalalagyan na abuso, tapos ay panay na panay pa rin ang pang-aabuso sa iyo. Sinabihan mo na kailangan mo mag-heal, kailangan mo ng pahinga, kailangan mo ng peace of mind, pero sa halip na ibigay niya ito, ay puro panggugulo ang ginagawa, puro pananakit, ay hiwalayan mo na. Last but not the least, kapag ikaw ay kanyang pinarurusahan, kapag ka nagseset ka na ng boundaries or nagset ka ng boundaries, halimbawa sa pera, sinabi mo na, ganito lang ang gagastusin natin, ganito lang yung gagastusin mo, nagalit siya, pinanish ka. O kaya ay hindi mo na pwedeng gastusin yung kinikita ng ating negosyo dahil ganito, dahil ganyan, meron ka namang sweldo na natatanggap. Hindi mo na pwedeng gastusin itong mga kapital, itong mga ganito, itong mga ganyan, nagalit siya, pinapanish ka, iwan mo na kapag ka ganyan. Another one, kapag ka ikaw ay nagbigay ng mga boundaries sa loob ng bahay, kagaya galit siya, lalo ka pang pinarusahan, lalo kang pinanish, iwan mo na. No? So, yan yung mga bagay na dapat ninyong tandaan na talagang kaiwan-iwan na. No? Ika nga ay walk away when a narcissist does this, no matter how long, no, yung relationship nyo kahit dekada na yan. Okay, see you in my next content. Bye for now.